KB, welcome back to EV Channel PH. At ngayong araw, we're driving this stylish and smart plug-in hybrid electric vehicle. This is the Kai X7 PHEV. Isa ito ka-EV sa mga pinaka-loaded na SUV sa kanyang segment, and on papers, ang dami niya mga promising features ka-EV. And ang talong dito, pagdating kaya sa performance, kamusta kaya ito? Tara, let's find out! Electric dreams taking flight, feel so bright. Market Daz has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Sa unang tingin pa lang ka-EV, ang lakas na ng dating nito. May X-inspired siya dun sa harap, sa kanyang front fascia na LED DRL, at maging dun sa kanyang tail light, yung mga DRLs niya, di ba? Ang ganda, lalo na paggabi. Siyempre, wide body rin to, kaya ang ganda. Parang naka-luxury sedan ka kapag nandito ka. Yung lapad nito is 1,968 mm. So, comparable siya sa mga high-end na European SUV. AB full LED headlights na rin ito. Automatic na. Then, meron siyang 20-inch na alloy wheels. Kita niyo naman, ang ganda ng forma niya. So, again, yung kanyang rear LED light bar, ang ganda rin. Kapag, lalo na sa gabi. And of course, meron siyang roof spoiler and power tailgate na rin ka-EV. May pagka-sporty at premium din yung vibes nito, lalo na kapag naka-on yung mga DRL lights niya. At dito naman sa loob, ramdam mo talaga yung value ng pera mo rito, lalo na itong top of the line ng Kai X7. And again, meron siyang dual screen setup dito, at itong kanyang main screen, itong infotainment panel niya is 14.6 inch. Then, ito namang cluster panel niya is around 12 inch pataas. Malaki na rin yung screen niya rito. Ang maganda rito, meron siyang ambient lighting dito, panoramic na rin yung kanyang sunroof, then meron siyang sunshade ka-EV, and meron siyang wireless charger, soft touch panel din dito, meron siyang 11 speaker system. Itong kanyang upuan dito sa harap ay power adjustable na rin. Even the side mirror ay powered adjustable din. And meron siyang built-in camera dito sa loob ng kanyang cabin. Then 7-seater pa ka-EV. Komportable yung mga seats natin. Even yung kanyang mga finish dito, napaka-classy. Okay, ang isa sa mga pinaka-social parts ng Kai X7, yung kanyang cabin quality. The leather seats look premium, at ang kanyang buong cabin ay surrounded by soft touch leather from doors to dashboard. May wood panel design dito sa harap na nakadagdag elegance, at ang steering wheel nito, ang ganda ng grip at ang design, modern and stylish. May mga thoughtful touches pa, cup holder sa central console, pati second and third row meron din. Pagdating sa charging needs, meron ka namang Type A at Type C dito sa harap at sa second row. May 12-volt socket din para sa ating other device. At kung storage naman ang hanap mo, meron siyang malalim at spacious na center armrest compartment na pwede mong ilagay yung wallet, gadgets, or snack on the go. And of course, ang napakarami niya mga smart touches. Meron siyang advanced technology and mga safety features. Meron kang adaptive cruise control, lane keeping assist, then meron siyang smart forward and rear collision warning, at pati na rin driver fatigue monitoring na maganda na meron ang ating sasakyan na magre-remind sa atin kung tayo ay inaantok na. At isa pa pala ay meron siyang panoramic 360 camera, kaya wala na tayong mga blind spot na. Then naka front and rear parking radar na rin ito, and meron siyang auto hold hill descent control dito. Okay, let's talk about the performance. Okay, under the hood meron siyang 1.5 liters turbocharged engine with electric motors, and together it produced 102 kilowatt of power with a 400 Newton meter of torque.
Kaya kahit fully loaded ka, punong-puno ka dito, di ka mabibitin sa hatak. And meron tong 3 drive modes kay EV. Eco, Comfort, and Sports. In Sport mode, ramdam mo agad talaga yung kanyang responsiveness. No? Ang bilis ng acceleration, kaya kapag nag-overtake ka, confident ka na makaka-overtake ka talaga. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, MacPherson dito sa harap at pagdating dun sa likod ay multi-link. Kaya smooth pa rin kahit sa mga lubak-lubak. Naman sa range nito, meron itong 150 kilometers sa pure EV mode niya. Then, ideally, sa city driving, mas maganda yon. Then, kapag naman combine na with gas, ka-EV, ay abot ka ng 1,200 kilometers total of range. Ang maganda, meron tong regen, no? Habang tumatakbo ka gamit yung gas, nagre-recharge yung ating battery. Again, kapag nasa nasa expressway ka, ang bilis niya ma-full charge kay EV. Kaya okay na okay ito para sa mga long drives. At the same time, ang lakas makatipid. Lalo na siguro kung full charge ka lagi o nagcha-charge ka sa bahay. Again, mas mura pa rin ang electric kesa sa gasolina. So, pagdating sa driving impression natin dito, of course, unang-unang tumatatak sa akin dito, yung pagka matipid nito, dahil PHEV ito, at habang tumatakbo ka na mabilis ay nagcha-charge up yung battery. At the same time, nagagamit mo naman yun kapag mga ganitong traffic, di ba? Then, again, imagine yung 1,000 na layo na nang naabot ko. Anyway, ang isa pang nagustuhan ko dito, aggressive yung comfort niya. Actually, kung mag-sports mode ka pa rito, lalo na siguro siya mas mabilis at mas malakas yung hata. But again, sa comfort pa lang nito ay okay na ako. At pagdating naman sa mga gantong sa city, ay madalas gamit ko naman is Eco. So, mas napapahaba ko yung electric din natin. Kasi, matipid kasi pag naka-eco mode tayo. Diba? Isa pang best experience dito, itong kanyang camera, 360 camera na kahit na gabi ay parang umaga. I mean, para meron siyang night vision. And of course, ang kagandahan dito, pag liliko ka, nag-iiba yung kanyang POV o yung point of view niya. So, nalilipat sa camera kada liko mo, or in case na meron kang hard surface na or mababangga sa likod or sa harap, ay nag-a-alarm ito at nakikita mo yung automatic, nagta-transition siya sa camera. Yun ang gusto ko dito kasi mas maingat siya. So, nag-warning siya, di ba? So, naiwasan natin yung mga blind spot. Of course, ito namang kanyang gear selector na parang mouse na meron siyang design ng diamond dito na maganda. At syempre, napaka-classy din naman talaga ng kanyang interior, di ba? So, kita nyo naman, ganda. Then, ang isa pang gusto ko rito kay EV, yung, may cruise control na tamang-tama at masarap gamitin kapag sa highways. And yung lane keeping assist na totally, na halos every minute na nagre-remind sa atin na kapag medyo na lilihis tayo or nawawala tayo sa linya. But again, overall, ang sarap niyang i-drive. Sa steering wheel pa lang niya, napakasarap ding hawakan at i-manobra. Yung stability nito pagdating sa mga highway o kahit saan, kahit mabilis ka, okay to. So, sa braking system nito, okay din naman. At isa pang napaka-convenient, lalo na pag umuulan at meron kang binibiling bagay, ay pwede mong i-open dito sa loob yung ating tailgate dun sa likod. So, isa yun sa mga nagustuhan ko rito kasi mga nakakaraan, di ba, laging umuulan. So, again, kung may bibiling kang items, ayun, pwede mo nang pindutin dito, hindi mo na kailangan bumaba. So, again, KV, yan ang ating driving impression dito sa Kayee X7 PHEV top of the line. Okay, final verdict. This is the Kayee X7 PHEV. A solid option kay EV kung gusto mo ng mga stylish, tech-heavy SUV, great design, and of course, gusto mo nang gumamit ng EV at ma-experience mo yung mga benefits nito, ayan,
this one is for you. And again, ang presyo nito kay EV is 1.599 million pesos and available ito in any dealership ng Kayi, especially dito sa Kayi, Bulacan and dito sa Parañaque. And I would like to thanks Kayi Auto Philippines sa pagpapahiram nila itong electric vehicle na ito. If you like this content, paki-like nyo na rin itong video na to, and of course, subscribe na sa Electric Vehicle Channel. And of course, meron tayong mga Facebook page and TikTok account if you like to know more about EV, and kung gusto mong lagi kang updated, ayan, paki-follow mo na rin. Again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Stay charged. Drive electric. Plug it in, power up, let's go.